mahal tayo ni Jesus, nagkatamang tao siya. Para ano? Yun na yung sinabi sa Romans 8. He fulfilled the law para sa iyo at sa akin. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinulfill niya yan. Kasi may requirements ang Father sa law niya. Kailangan i-fulfill yan para sa salvation ng sangkatauhan. At Jesus do it alone. Yun yung ibig sabihin na hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Hindi dahil sa inyong mga gawang mabubuti kaya kayo naligtas. Kundi dahil sa pananampalataya kay Jesus. Yun yung ibig sabihin ng Philippians 2:8-9 na no one can boast. Because only Jesus do the salvation for mankind when His blood shed on the cross. Yun yung law. Now, nung matapos na ni Lord, pinagpakamatay ang ating Panginoon sa krus, tingnan natin kung ano nangyari. Pakibasa yung Galatians 3, verse 13. Galatians 3, verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. Tuloy. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. By faith, we might receive the promise of the Spirit. Hallelujah. So, nung magtapos na ni Lord, yung tinapos niya yung requirement ng law, hallelujah, ang pinaka purpose pala noon ay i-redeem tayo sa course of the law kasi bawat commands may sumpa. Nung si Jesus sa ipako sa cross na sila makagagawa, wala naman tao makakagawa nun si Lord lang. Inubos tayo sa course of the law. Hallelujah. Ngayon, itong tumubos sa atin, He never said, namatay ako sa inyo, kahit hindi ka na sumunod sa kautusan. Hindi naman ganun ang turo tingnan natin, nung mamatay na si Lord sa krus ng Kalbaryo, meron kasing God's part, merong man's part. Tinamatay na si Lord, natubos na tayo doon sa course of the law, na commandments ni God. Be free ka na, pinalaya ka na ng Lord. Amen? So, kailangan makita pa rin natin ano pa ba kalooban meron ng Diyos. Kasi maraming wisdom ang Lord na kailangan nating maintindihan. Ganito naman yung paliwanag ni San Pedro. Tignan natin. Doon sa chapter 2, verse 24. 1 Peter Chapter 2, verse 24. verse 24. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Namatay na sa'yo si Lord, naintindihan mo na. Tinubos ka niya sa sumpa, tayo lahat. Okay na ba na gumawa ka ng mga kapilyahan mo before? Hindi po, Tay. Hindi, di ba? Kaya yung pananaw o turo na once you save, you always save. Whatever you do, it's okay, save ka na. That's wrong. Do we agree? Amen. Amen. Amen po. Kasi hindi ganun ang turo ng Biblia. Kaya kung tinanggap mo na si Lord, naniwala ka nang namatay si Lord dahil sa iyo, tinubos ka niya sa course of the law, and then, ang request naman ni Lord, mabubuhay na tayo kasi sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, yung lumang buhay natin, please listen to me, okay? Yung lumang buhay mo, lumang buhay ko, alam natin ang commandments,
pero wala tayong pakialam. Hindi tayo sumusunod sa commandments.